Yes, straightforward kung sinasabi yan. Hindi ako nagde-deny. No, I'll be back 2025 as City Councilor ng District 2. Formal lang inanunsyo ni former Pasig City Councilor Junjun Concepcion ang muli nitong pagtakbo para sa konsehalang lungsod Pasig sa 2025 elections kanina sa kanyang panayam sa Kapiyan sa Metro East Media Forum. Yes, straightforward kung sinasabi yan. Hindi ako nagde-deny. No, I'll be back 2025 as City Councilor ng District 2. 20 years nang naninilbihan si Councilor Junjun sa politika na magsimula ito bilang may pinakamaraming boto ng kagawad noong 2002 ng Barangay May Bunga. Dahil dito, hindi naging mahirap para sa kanya na manalong kapitan noong 2007. Taong 2016 naman ang tumakbo at tinalo ito bilang konsehalang District 2 hanggang sa ikalawa nitong termino noong 2019 election. 2022 nang tumakbo muli si Concepcion, ngunit bigo itong masungkit ang ikalawang pinakamataas na posisyon sa lungsod. Bilang City Councilor, isa ang Solo Parents Ordinance sa mga naipasang ordinansa ni Consejero Concepcion na layong bigyang suporta at benepisyo ang mga solo parent at kanilang pamilya gaya ng livelihood development services, counseling services at medical assistance. Solo Parent Act Ordinance ko, no? Saka yung Public-Private Partnership. Yan yung dalawang ordinance na tayo yung author. Plus siguro yung Project Damayan, yung libreng kabaong. So isa po tayo sa nag-push din po niya. Ang sektor ng kalusugan at edukasyon ay isa rin sa matagal ng advokasya na isinusulong ni Konsehal Junjun na magsimula ito sa politika. Ito rin aniya ang isa sa dahilan kung bakit niya sinusuportahan ang medical mission ng power couple na sino Kuya Curly at Ate Sara Diskaya dahil sa parehas silang advokasya na makatulong sa mga Pasigenyo. Personally, I'm supporting the advocacy of the couple, no? Kuya Curly and Ate Sara. Actually, talagang una, maliit na medical mission lang yung pinaplan eh. No? Kung nasubaybayan niyo po, nung una, hindi ganun kakompleto eh. Yes. Pero, through medical mission at yung mga pumapasyal sa foundation, kasi I'm always there eh, nag-a-assist din ako minsan eh, pag wala akong magawa. So, nakakausap ko yung mga mamamayan natin na kulang sa ganun. Malaking support nga to o alalay sa ating LGU, sa ating city. Kasi yung sabihin na nating talagang totoo naman yung sinasabi, there's no perfect governance. Pero siguro itong medical mission namin nakakapuno. Ayon pa kay Councilor Concepcion, bababa sa Barangay May Bunga ang St. Gerard Charity Foundation sa darating na Sabado, September 14 na dapat abangan ng mga Pasigenyo. Nagpaunlak rin ng one-on-one interview si Councilor Junjun Concepcion sa Bravo News at ibinida ang mga inihandang plano at iba pang plataforma para sa mga Pasigenyo. Expect more services coming from me. Expect more ordinance and resolutions na iaambag natin for the city, and expect more na makikita nyo ako sa grounds dahil yan talaga yung forte ko, ang mga musta at alamin ang problema ng bawat lugar, ng bawat barangay, para from that, yan yung gagawin nating tulay papunta sa plenary. Kasi pag nalalaman mo ang hinaing ng mamamayan, yun yung magiging guide mo to make an ordinance, to make resolution, yung pangailangan. But I'll be focusing on health, education, PWD, senior citizen, solo parent, and LGBTQIA. Mensahe pa ng dating konsehal, alam ng Pasig kung sino ang isang Junjun Concepcion. Alam na nila yan. Kilala na nila. Nasubaybayan na nila ako. Kasi ikot ko ang buong Pasig, District 1 and District 2 eh. So laman tayo ng kalye. Siguro that will be my advantage at yan yung lagi kong ipinagmamalaki na ikot ako sa Pasig. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.